Hello, magandang gabi mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali po diyan sa inyong lahat. Alam naman po natin may naganap pong hearing kayo ng umaga sa Senado na pinamumunuan ni Jaime Marcos. Pero katulad nga ng sinabi ni Bongo na too late to be hero kasi wala na rin po mangyari ito sa hearing na to dahil nandun na rin po naman si Pangulong Duterte sa The Hague. Sa tingin nyo ba, kung matapos man ang hearing na to, mapapabalik nila si Pangulong Duterte? O hindi na. Hindi nila mapapabalik to. So, pakinggan lang po natin ang paliwanag ni Torre doon sa mga tanong nila Jaime Marcos kung legal ba o tama ba ang ginawa ng pag-aaresto ni General Torre doon kay Pangulong Duterte at doon sa mga abogado at doon kay AS Mildardia at yung bodyguard at sila kung paano pinaghiwalay ng mga sila Katie at saka yun si ano. Dapat ang inibitahan dito, yun sila, yung asawa ni Pangulong Duterte at saka si Katie kasi sila mismo nandun eh. Saka yung abogado. Kasi sila naman yung actual, paano nila, para masagot nila kung paano sasabihin ni General Torre. So pakinggan po natin sila Jinggoy at saka si Jaime Marcos sa mga tanong nila kay General Torre Diwata. May I ask General Torre, how did you think did you handle the arrest of former President Duterte properly? Yes, sir. I do, sir. It's proper. It was proper. But when I saw the video, it was really, for me as a citizen of this country, it was really unbelievable. It was a very, very big disappointment. Because I can relate, General. Because when we were arrested, way back 2001, together with my father, the same thing happened. All right, we were in the wee hours of the morning. We were the policemen barged in our hospital room at the Veterans Memorial Hospital. They were arresting us. They wanted us to be transferred to another detention cell because after the May 1 siege, at ano sabi ng mga pulis? Kalad ka rin na yan mga yan pag ayaw sumama. At the same time, when I saw the video, parang nag-flashback sa akin yung ginawa ng mga kapulisan ng araw sa amin. At ang sabi mo, hihilahin ko yan, hihilahin ko yan. Is that what you said, General Torre? Sir, it's already all optics and tactics already because it's already. No, I am asking you. Did you say that? Hihilahin ko, hihilahin Yes, ko. sir. Tingnan mo ang sinasabi nila mga kababayan na tactics lang daw niya yon. Hindi po totoo yun. Hindi po taktika yun. Kasi siya kanya rin na rin bibig na nagsasabi na matagal na, alas 8:30, binigyan sila ng 30 minutes. Piko na siya. Hindi taktika yun. Talagang gagawin po niya doon. Hindi naman po nalaban ang tinutukoy nila rito na ang sinasabihan daw ni Torre ay si Mildardia daw. Hindi po totoo si Mildardia ang sinasabihan niya. Si Pangulong Duterte ang sinabihan niya rito. Napakasinungaling nitong general na ito. Paano ba naging general itong bakla ba itong... Nako. Ay, napakasakit lang pakinggan na sa harapan ng mga senador nagsisinungaling. Ituloy po natin to si Torre sa kanyang kayabangan. Sir, and I actually made good of it, sir. No. What prompted you to say that? Sir, I made good of it, sir. Sabi ko, sir, hihilain ko yan. And I went back to AS Medialdea, handcuff him. Bakit mo nga sinasabi? You know, your statements based on the video may reflect the PNP as an institution. Baka sabihin lahat ng ating mga kababayan, ganyan pala yung mga pulis. Masyadong wala man lang respeto sa matanda, sa isang dating pangulo. Ganon din ang ginawa sa amin eh. Can you justify why you said that hihilahin ko yan? Nakita ko si dating Pangulong Duterte, di naman lumalaban. What prompted you to say that? Mr. Senator, respectfully,
the threat of hihilahin ko na yan was not towards the president, the former president. Tingnan mo, sinasabi ni John Vic Remulla na hindi raw para kay presidente yon. Napakasinungaling nito mga hayop na ito. Basta Remulla, napakasinungaling talaga. Sir, wala ka doon. Paano mo nasabi yan? Na hindi para kay Pangulong Duterte yan. Ikaw, sir, huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag mong saluhin dyan si Tory. Sagutin ni Tory yan. Ba't ikaw sumasagot dyan? Abogado ka ba niya? Yan ang hirap sa'yo, Atty. John Vic Remulla eh. Salo ka ng salo. Wala ka doon. Nandun ka ba? Napakasinungaling mo. Di ba sinasabi mo nga na kayo ang nagplano, tapos ngayon sasabihin mo dyan, tawag nito, hindi kayo ang nagplano. Tapos ngayon, sasabihin mo doon sa media, kayo ang nagplano, tapos ngayon sasabihin mo, hindi. Executive privilege. Ano yung executive privilege dyan? Yan ang hirap sa inyo. Pag nako-corner kayo, may ini-invoke agad kayo dahil mayroon na doon sa Korte Suprema na habeas corpus. Ano ka, nandun ka ba nung time na sinabi ni Tory yun? Huwag kang magsinungaling dyan, sir. Huwag kang magsinungaling. Napakasinungaling ninyo. Huwag kang magsinungaling dyan. Paano hindi para kay Pangulong Duterte yun? Si Tory mismo ang nagsasabi na 8:30, Alsucho, nakiusap sila na 8:30. Pag dumating yung anak niya, may hinintay yung anak niya, hindi pumayag ito si General Tory na papasukin si Inday Sara. Tapos ngayon sasabihin mo na samantalang si Mijal Dea nakatayo lang doon. Hindi naman siya inaarangan eh. Nakatayo lang siya doon, inaresto niya. Baka walang hiya ninyo. Ituloy po natin mga kababayan. President. It was ensued after a heated argument between his counsel and General Torre. In no way was the former president threatened with bodily harm. Yes, Who was addressing the sinong Sir, wala ka doon. Paano mo nalaman na hindi kay Pangulong Duterte yung sinabi niya? Nakita niyo ba yung buong video? Dapat pinatawag niyo dyan sila Katie. Yung abogado na tawag nito tsaka yung asawa ni Pangulong Duterte kasi sila mismo nandun. Sa kanya ka nakikiusap eh. Pero siya atat na atat. Tulad nga ng sinabi niya, dapat maaga pa na palipad na. Tapos pag nung interview siya, binigyan niya ng VIP. Baka walang yan, napakasinungaling nyo naman. Tuloy po natin ang pagtatanong ni Jinggoy Estrada. sinasabihan ni General Torre? Was it the lawyer or was it the former President Duterte? Lawyer, sir, Attorney Mijal Dea. And actually, sir, after that, I actually went back to him, placed handcuff on him after reading him his rights and arrested him for obstruction of justice. And after Sinungaling ka, sir. Napakasinungaling mo, General Torre. Hindi naman si Mijal Dea ang inaaresto nyo eh. Ha? Si Mijal Dea ba? Hindi, sinabi mo lang yan. Pero ang salita mo na yon para kay Pangulong Duterte yon, sir. Huwag kang sinungaling. Si Mijal Dea nakatayo lang sa harap ni Pangulong Duterte. May mesa kaya yun? Di ba? May mesa yun eh. Oh. Tapos nakapaligod yung mag-ina. O ang nandun sa harap, ang una niyong tinanggal, yung bodyguard na naka-block. O, pagtayo ni Pangulong Duterte, nung inaawat na kayo, kinuha niyo yung upuan. O, di ba ikaw mismo nagsabi niya, hilahin ko yan. Tapos yung sabihin mo ngayon, para kay Mijal Dea, napakasinungaling mo, sir. Naku. And after that, sir, I brought him to the bus and came back again and told Attorney Delgra he's next. And again, sir, I will reiterate with all credits goes to the former president, because after he saw that I'm already very, very serious in bringing him to the plane, he said, okay, let's go. And I told Romy, the PSG, to just escort him, and he went voluntarily to the bus that brought him to the plane.
Sisingit Alright, lang I ako Senator Jinggoy. Kasi binabasa ko dito yung standard operating ng PNP. Ang liwaliwanag naman eh. No torture, no force, no violence, threat, intimidation, or other means to vitiate the free will to be used against the arrested person. Eh di the more, sabi mo nga, ikaw na nag-admit forcefully. Eh talagang you used force. Eh bawal po yun. Ma'am, it is, I placed E.S. Mijaldea under arrest for obstruction of justice. Eh, sabi And nga ni Bobo! Hindi yan ang tanong. Ikaw, Tori, mahilig ka talaga mag-dive. Tuloy natin, mga kababayan. Napakasinungaling nito mga taong ito. Senator Jinggoy, hihilain mo pa. yes, ma'am, I did. Because I have O yun nga, pero hindi si Mijaldea ang hilahin mo, si Pangulong Duterte. Kasi atat-atat ka ng isa kay sa aeroplano. O, di ba? Yan ang mahirap sa'yo, sir. Nahuli ka na dahil may video. Tapos ngayon magsisinungaling ka. Ang ituturo mo, si Mijaldea ang hilahin mo. Ay, laki-laki nun. Napakasinungaling mo, sir. Mga kababayan, sa totoo lang, itong hearing na ito, parang ano na lang ito, pabida na lang dito si Jaime Marcos kasi halatang halata naman po nila na nagsisinungaling. Nasa ano po yan ng pulis na bawal talaga mga ano, kung anong kahilingan ng inaaresto, ibibigay. Immediate family si Inday Sara. And yet, hindi nila pinagbigyan na makita doon. Pero bakit? Yun ang tanong doon. Ba't hindi nga nila pinapasok eh. Abogada, sinasabihan na nga ni Pangulong Duterte na abogado ko yun. Oh. Pero hindi pa rin pinapasok ni General Torre. Pero nakita niya naman ang hearing. Halatang halata na nagsisinungaling na sila. Ang nagiging abogado ngayon ni Torre, si Remulla, si John Vic. Kasi pag hindi masagot ni Torre yung tanong, sumasalo ang binato agad nila, hindi raw para kay Pangulong Duterte yung sinasabi ni Torre na hilahin kita. Hilahin ko na yan. Para daw kay Mijaldea, kalukuhan yun. Eh, sumasagot naman si Mijaldea, alistuhin mo ako. O, di ba, gumaganon pa siya doon? Anong sinasabi nilang hindi para kay Napakasinungaling. Mga kababayan, itong hearing na to, wala ho talagang patutungan ito. Duda po ako rito sa hearing na ito. Yung hearing na ito, gusto lang nito ni Jaime Marcos pakalmahin ang mga tao. Kasi para nakita niya, kasi ang inakusahan ng mga tao dito, si Pangulong Marcos eh. Marcos yan. Maniniwala ba kayo? Mga kababayan, huwag ho kayong pabudol dito. Baka mabudol na naman tayo nito, mga kababayan. Duda ako nito. Para lang yung hearing na to, pakalmahin lang yung mga tao para pakita ng mga tao na mayroon talagang hearing na gaganawin at madidiin dito si Torre. Pero anyet, hindi nila madiin. Hindi nga nila makontempt si Torre. Mo, di ba? Pero si Remulla ang naging abogado ni Torre. Mga kababayan, wag ho kayo maniwala, wala na ho patutunguhan ito kasi nandun na po si Pangulong Duterte. Kahit araw-arawin nilang hearing dyan, hindi nila may babalik yun. Hanggat hindi mariresolve yung kaso doon. Yun ho, wala na ho tayong maasahan sa mga to. Kung hindi, pag-uusapan lang, pakakalmahin yung mga tao. And yet, si Pangulong Duterte nandoon sa dahig. Para mag-uusap-usap tayo rito. Alam naman ng lahat yan. Tapos ini-invoke pa nila ngayon. Pag magsabi sila dyan, yung habeas corpus doon sa Supreme Court. Anong kinalaman ng habeas corpus doon? Ang pinag-usapan dyan kung paano inaresto. Kung sa tamang procedure ba. Di ba? Dinaan ba nila sa korte ng Pilipinas yun? Hindi. Alam nila yan. Pero yet, anong sabi nila? Proper arrestment. Arresting daw yun. Paano naging proper yung isang bagay na dapat idaan mo sa korte? Diniretso mo kaagad doon sa International Court. Criminal Court. Diba po? Huwag ho kayong pabudol, mga kababayan. Dahil ito, parang duda talaga, napaka-duda.
Duda talaga ako nito mga kababayan. Kaduda-duda po ito. Pinalalamig lang ni Aimee ang mga tao nito na kunwari, ididiin nila si Torre, pero ang tagasalo ni Torre, si Jombic Rimulya. Yan ang mahirap ngayon. Mga kababayan, hanggang dito na lang po muna ako. Hanggang si Deo Durano po. Don't forget to vote straight PDP Laban and paki-subscribe naman po at saka like, share ng aking video sa YouTube channel Deo Durano, Facebook Bing Durano. Magandang gabi po sa inyong lahat.